Okay, so now let's solve this past board problem in PSAD, May 2013, nasa CRF Volume 3 to. So a 10 meter, okay, 10 meters long beam, 10 meter long beam is simply supported as shown, okay, in the figure. So we are asked to determine the maximum positive moment given x1, the value of x1 with the moment at midspan is 0, and the value of x1 will produce the least critical moment of the beam. Okay, first, determine the maximum positive moment when x equals 2 meters. So dito, draw natin yung shear and moment diagram real quick. Kailangan natin yun for visualization. Para ma-visualize to. For a while, kalimutan ako ilagay. Okay. So for shear and moment diagram, for shear diagram muna. So, sketch natin. So, that is downward, di ba? So, ang low diagram natin is downwards or shear is downward din. Pag ganito, din aangat. Pag ganito ang shear, din aangat. Iusin nga natin. Pag ganito ang shear, right? Then aangat. Aangat. Then pababa uli. Then aangat uli. Then, ganyan na. Mag-zero na siya. Di naman natin kailangan alam yung values ng lahat Wait lang, bakit parang masyadong ano to? Pagkaangat niya, ganito na lang yan. Basta di naman kailangan scaled yan. Basta alam lang natin yung magiging shape. That's the shear diagram. For the moment, dapat master na natin yung shear moment diagram pag nandito na tayo So for moment, to, so negative increasing, second degree, then ano positive, positive decreasing. Actually, dito nag-zero yung shear, right? So maximum dyan yung moment. Actually, dapat gitna yan Dapat gitna yan, di ba? Kaya ko pa ba adjust? Ayan. Medyo gitna naman, ano? Di na, yeah. Ayan. Ito naman yung magiging moment natin. So that's positive decreasing. Ito isa is negative increasing. Then positive decreasing. Pag ganyan yung moment diagram niyan. Ang tanong is maximum positive moment. So ito. Ibig sabihin, nasa midspan ang maximum positive moment. So ganun lang yan. When x1 is equal to 2 meters, so 2 meters to, ay, ako ba balikan to? 2 na pala yan. So, sige, when x1 is 2 meters, so 2 meters din to, so that's 4, so 6 meters to para maging 10. Moment mo lang yan sa gitna. Ganun. So, summation of moment at midspan, maximum positive moment. So, yun yung Mmax. Summation of moment at midspan is maximum positive moment. So, ayun, kailan muna natin pala makuha yung reactions niya. Ba yun? Rinig ba yung ingay? So, you have reaction, rekta na natin yan. Ilan yan? So, that's 15 times 10. 15 times 10 para maging concentrated, i-divide by 2, sa tig 75 sila. Tama.
Tig 75 sila. Tig 75. Ayun. So, we have this maximum moment, time max positive is equal to, we have 75 times, kalahati ng x2 na lang yan, so that's 3. Then, babawasan natin ng negative. Positive yung ano, syempre. Positive yung pinapangiti yung beam. So, ayan, 75 times 3, then 15 times kalahati ng 10, so 15 times 5, then kalahati ng 5, 2.5. So, ilan yun? That will be 75 times 3. Ayaw, bakit ayaw? Bababa ko lang. 75 times 3, then minus 15 times 5 times 20, 2.5. Ayun, so it has to be 37.5 kilonewton meters. Ayan. That's for the first problem. Determine the value of x1 naman if moment at midspan is 0. So, ibig sabihin, parang ganito lang dapat yun. Parang paganyan siya. So, ganyan yung mangyari. Pag moment at midspan is 0, so dapat ang magiging moment niyan is, so mapakalaki yung negative moment niyan. Parang magiging ganito yan. Tapos hanggang dito lang yan, oh. Moment at midspan is 0. Hanggang ganyan lang siya. Tama? May possible ba yun? Tignan natin. Moment at midspan is 0. Okay, value of x1 if the moment at midspan is 0. Ganun ulit. Ukat natin dyan sa kalahati. x1, x2, di natin alam. Pero ang x2, kung gagawin natin in terms of x1, para maging ano na siya. Kung hanggang dito, this is x2 over 2, di ba? Ito ay x sub 2 over 2 kalahati. So, paano yan? So, 5 minus x1. Tama? 5 minus x1. Kalahati ng 10, babawasan mo sa x1. Tama? Yeah. So, ayun. So, summation of moment naman tayo at midspan equals 0. So, maximum, ano ba yan? Adi, ano na lang gawin natin dyan? Yung pa-counterclockwise equals sa clockwise. Tama? Pwede naman yun. So, kailan muna natin yung, ganun pa rin. 75 pa rin naman yan eh. So, 75 yung reaction, yun pa rin gagamitin. So, this must be 75 times moment arm. So, itong x sub 2 is 5 minus x1. 5 minus x1. Okay, that is equal to 15 times kalahati times 5 times ang moment arm, 2.5 pa rin. No? So, ang x1 na lang ang, tama di ba? 15 times, wala namang mababago dun. Kasi, fix naman yung length ng beam. So, 75 times 5 minus x is equal to 15 times 5 times 2.5. Bale, yung left hand side lang yung, bakit store? Then, 2.5. At 2.5 meters daw, pag x is 2.5 meters, which is yan, 2.5 kanina, so ayun, bababa yun. Kasi ito, ang baba nga yung maximum positive moment 37 lang. So ayun, ibig sabihin, kapag pag nilapit mo tong support na to, nilapit mo pa siya, okay, pag nilapit mo yan, liliit ng liliit yung moment natin. Ito, paliit ng paliit to. Hanggang ganun, naging 0 siya. So, tama lang na greater than 2 ang x sub 1 natin. Kasi kung less than 2 yun, ay di tataas na tataas, liit yung negative. Ganun siya. Next, finally, what value of x sub 1 will produce the least critical moment? Pag sinabi nating least critical, so ibig sabihin yan, regarding, kapag tinake mo yung absolute of value, di ba?
So, minimum ang makukuha mo. Paano mangyari yun? Di ba kung mataas yung positive mo, mataas yung positive, max positive, mas mataas kaysa sa maximum ng negative. So, mas mataas tong maximum positive, di ba? So, hindi siya balance. Tama? Ang goal kasi pag sinabing least critical, dapat mapag-equal mo sila. Kasi kapag ganun, eh di walang mas mataas, walang mas mababa. Kasi equal nga lang sila. Pero kung ito, maximum negative naman yung mataas sa maximum positive, eh di mas mataas to. Kasi kung iti-take mo yung negative, ay absolute value ng negative, oh, mas mataas siya dito sa maximum positive. Pero kung nag-equal yan sila, maximum positive is equal so M max negative. So ayun, minimum yung makukuha mong maximum positive kasi equal lang sila. Wala mas mataas, wala mas mababa. Diba? So, yung ganun tinitake yung least critical. Ganun siya inaatake. So, alam natin na ang positive, maximum positive is mid-span, ang maximum negative is sa supports, either span, kasi symmetrical naman, same to x sub 1, x sub 1 din to. So, yun, titake mo lang yun. And max positive, maximum positive, is equal mo lang sa max negative. Pero, ininegate mo na yung negative sign na itong negative para absolute value siya. So, for max positive, tinatanong value of x1. So, ganun pa rin. So, 75 times 5 minus x1. Tama? Okay. Least critical moment. Tapos, ang sunod, max positive. Ayun. Ang max negative, ay wait lang. Positive pa lang pala yun. So, babawas natin. 75 times 5 times 2.5. Gets naman na yun, no? So, dito naman yun eh. Ito yung 75. Yun yung 75. For, uh, 75 times, wala ako. 75 times, kalahati niyan is 5, di ba? Yan, so 5 minus x sub 1. So, ayun, tama. Moment arm yan. Okay? Then, babawasan natin ang pa-counter clockwise naman na 15. 15 times kalahati ng 10, that's 5. Then, kalahati is 2.5. So, ito yung maximum positive moment. Equate natin to sa negative moment. Negative moment is ito lang yan. Ito lang yung magkukos niyan. Diba? So, paano yan? Eh di ano? Oops, ayaw mo undo. Okay, never mind. Patapos na rin naman. So, 15 times x sub 1 yung kalahati ng x sub 1. Bakit x sub 1? Eh, super 1 ang lagay ko. Superscript. Subscript. X sub 1, then kalahati nun. So, pwede ko na lang pala gawing x sub 1 squared, no? Kanina. Ito, gagawin ko ito. X sub 1 squared over 2 na lang. Tama? X sub 1 times x sub 1 over 2 eh. X sub 1 squared over 2. Okay, so ano pala to? Dalawa pala yung mapapalabas natin na value. Sige, try natin. Square root eh, no? I mean, quadratic eh. So, sige. X sub 1 squared over 2. So, pwede ba? Modify natin. Sige, huwag tayo mag-shift solve lang. So, sige, 75. 75 times 2. Itong 2, multiply ko na yun. Doon. So, that's 150. Ayusin na lang natin. Then, 5 minus x sub 1. Minus, sige, gawin ko na tong constant. 15 times 12 times 2.5. So, that's 187.5. And equal to 15x squared. Okay, so 150 times 5. 750. Minus 150x1. Minus 187.5 equals 15x squared. So, ayusin natin. 15x squared. Then, lipat dito yung positive 150x sub 1. Then, yung constant ay 187.5
minus 750. So that is, ilan yun? Minus 562.5 equal to 0. So, ayan. We'll see. Mode 5, then quadratic. So, 15x squared, 150x sub 1. X sub 1 pala to. Then, minus 562.5. Minus 562.5. Oops, 2.9. Ba't may dalawa? May mali ba ako? Wait lang. May mali ako, no? So, 75 times 5 minus x sub 1, 15 times 5 times 2.5, plus negative 15 times x sub 1 times x sub 1 over 2. Tama naman. Dito natin dito, baka dito nadali. So, that's 75 times 2, that's 150. 150 times 5, that's 750. So, negative 1 x sub 1 minus 15 times 12 times 2.5. So, 187.5 and 15x sub 1 squared. Okay, so 15x sub 1 squared, 15x sub 1 squared, plus 150x. So, 187.5 minus 750. 562.5 talaga. May mali ba ako? Wala, ba't naging ganun? 15, 150 minus 562.5. Ba't may maximum minimum na siya? Critical moment. Double check nga natin. 75 times kalahati 5 minus x sub 1. Okay, tama. Banawas ko yung 15 times 5 times 2.5. Okay? Then, 15 times x sub 1 times x sub 1 over 2. Tama. So, 150. Ah, okay. Doon ako nadali. Sorry. Kita ko na. Doon ako nadali. Yung 2, so 75 ko lang na multiply. Multiply din siya dito. Okay, so ano yan? So 15 times 5 times 2.5 times 2. So that's 375. Should be 375. Tama na? So 15 times 5 times 2.5 times 2 to. Kasi dinistribute ko siya dito eh. Nirekta kasi. Ayan, rekta pa. So 150 times 5. Anyway. Ayan. Ayun lang talaga. Don't be careless. 50 minus 150, 750 minus 150 x sub 1 minus 375. That is equal to 15x sub 1 squared. Arrange natin. So, 15x sub 1 squared plus 150x sub 1. And then, ayun. 375 minus 750. So, that's lahati lang. Minus 375. That is equal to 0. So, ayan. Actually, angas, may maximum. Parang walang ganito sa calcu ko na yung physical. So, ayan. So, x sub 1 must be equal to 2.07. 2.071 meters. Ang isa ay should be negative na to. So, wala namang negative na distance. So, that is absurd. So, this is the final answer. 2.071. Equate mo lang yan. That's it. That's how you solve this problem. Involving moments. Yan, bending moment. That's it. Thank you.